Sa mga baryong nakalublob sa lilim ng bundok, may mga kwento raw na di dapat ikinukwento, lalo na kung gabi. Pero sa gabing ito, babasahin ko ang liham mula sa isang tagapakinig natin sa Rodriguez, Rizal. At ang kwento niya, isang paalala na minsan, hindi lang hangin ang gumagalaw sa bubong mo. Magandang gabi, Ulap Noir. Itago mo na lang ako sa pangalang Mara. Taga Barrio San Jose ako, dito sa Rodriguez, Rizal. Matagal na kaming naninirahan dito, pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng takot. Yung tipo ng takot na hindi mo alam kung totoo o guni-guni, pero ramdam mo sa mismong buto mo. Nagsimula ang lahat noong isang gabi, mga bandang 12:00 ng hating gabi. Nagising ako sa kakaibang tunog mula sa bubong. Akala ko pusa, pero yung tunog parang naglalakad, mabigat, mabagal. Tapos biglang may narinig akong parang kaluskos ng kuko sa yero. Maya-maya, may tumawa. Malamig, mahina. Parang tinatawanan kami mula sa itaas. Kinabukasan, usap-usapan na sa buong lugar. Ang mga kapitbahay ko, may nakita raw silang nilalang na may pakpak, nakadapo sa puno ng mangga. Hindi raw hayop, hindi tao. Sabi ng isa, parang babae, pero mahaba ang leeg. Yung isa naman, may matang pula, parang laging gutom. At eto ang mas nakakakilabot, halos gabi-gabi may nawawalang alagang hayop. Manok, aso, pati pusa, lahat walang dugo, pero butot balat na lang. Ang mga tao dito nagsimulang magsabit ng bawang. Ang iba may asin sa bintana. Yung iba naman naglagay ng kandila at dasal sa bawat sulok ng bahay nila, pero hindi pa rin siya umaalis. Dumating ang isang albularyo sa lugar namin, si Mang Fidel. Matanda na, bulag, pero sabi nila, nakakakita ng hindi nakikita ng normal na mata. Sabi niya, hindi lang basta aswang ang bumalik dito. Isa siyang dating taga-baryo, babae, buntis ng pinatay, pinalayas, binugbog, tapos tinapon sa gubat. Wala raw nakalibing na bangkay at wala ring nailigtas na sanggol. Sabi pa niya, hinahanap niya ang anak niya, pero hindi na siya tao. May isang kapitbahay akong bagong panganak, si Jenny. Sa tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, bigla raw umiiyak ang sanggol niya. Yung iyak, hindi normal, hindi parang sanggol. May tunog na parang nahihirapan, parang sinusundan. Minsan, nakita raw ni Jenny na nangingitim ang mata ng anak niya. Tapos, bumalik sa normal pagkaraan ng ilang minuto. Nang ipasilip niya kay Mang Fidel, na nahimik lang ang matanda, sabi niya, hindi yan sanggol lang, may connection siya sa nilalang na yon. Isang gabi, nagbantay ang mga lalaki sa baryo. May mga asin, itak, bawang. Pinaghandaan ng pagsugod. 1:30 ng madaling araw, may dumapong anino sa bubong ni Jenny. Maitim, malaki, parang babae na may pakpak. Humalakhak siya, matinis, malalim at gutom. Hindi siya tinablan ng dasal, hindi siya tinablan ng itak. Pero nang lumapit si Jenny, hawak ang sanggol at ang salamin na balot ng pulang tela. Huminto siya, tumingin, umiyak, hindi umatungal. Umiyak, parang ina. At bigla siyang nawala. Naging abo, naging usok.
parang natupok ng sarili niyang lungkot. Simula noon, tahimik na ulit sa amin. Pero minsan, pag tahimik ang gabi, may aninong nakadapo sa puno ng mangga. Hindi gumagalaw, hindi umaalis. Parang nagbabantay. Hindi na siya galit, pero hindi pa rin siya tapos. Maraming salamat, Mara, sa pagbabahagi ng kwentong yan. Sa mga tulad mong taga-bundok, lagi raw sinasabi, pag may narinig kang yabag sa bubong, huwag mong basta-basta itaboy. Baka ina yan, baka may hinahanap siya. At baka matagal na kayong pinagmamasdan. Ito ang Ulap Noir, hanggang sa susunod na gabi. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad, sapagkat sa bawat ulap may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad, baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.